Dahil sa pag-aalala na mapatalsik ang isang kaawa-awang estudyante, ay nagpasya ang isang may asawang guro na turuan ito upang tumaas pa ang kanyang mga grado. Ngunit sa mga panahong iyon ay hindi sinasadyang nahulog sila sa isang madamdamin at bawal na relasyon. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang kataksilan? Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang White Wedding na ipinalabas noong 1989. Habang nagtuturo si Francois Hainaut, isang philosophy teacher, late na pumasok ang kanyang estudyanteng si Mathilde Touchet at mapang-uyam na nakatingin ito sa kanyang lalaking guro. Tinanong ito ni Francois kung bakit ganoon ang asal nito at kung karapat-dapat ba itong pumasok sa kanyang klase sa kagalit na pinaalis ang dalagitang estudyante. Matapos magturo ay lumabas na si Francois sa paaralan sakay ng kanyang kotse. Napahinto siya sa malapit na bus stop kung saan may isang maputlang babae ang nakahiga. Ang estudyanteng iyon ay walang iba kundi si Mathilde na pinaalis niya sa kanyang klase kanina. Nakaramdam ng konsensya si Francois kaya nagpasya na siyang ihatid ang kanyang estudyante sa tahanan nito. Mukhang may sakit ang dalagita kaya nagmungkahi ang guro na tumawag na ito ng doktor. Ngunit tumanggi ito at sa halip ay nagpahinga na lamang ito. Kinabukasan, nang makabalik na si Francois sa paaralan, nagtanong siya sa counselor tungkol sa buhay ni Mathilde. Nalaman niyang magulo ang pamilya ng dalagita sapagkat malayo ang ama nito. Ang ina naman ni Mathilde ay may sakit sa pag-iisip at ang kanyang kuya ay isang delinkwenteng tao. Nakaramdam ng awa si Francois sa kalagayan ni Mathilde kaya binisita niya ito sa tinutuluyan nitong apartment. Pinapasok siya ng dalaga at sinabihang manatili muna saglit. Habang nag-uusap, napagalaman ni Francois na pinaalis si Mathilde ng kanyang ama upang takasan ang nababaliw nitong ina dahil sa tangkang pagkitil sa buhay nito. Mas pinili pa ng kanyang ama na lumayo sa kanyang pamilya. Naging komportable si Mathilde na kasama ang kanyang guro at inimbitahan pa niya ito na kumain ng dinner sa isang restaurant. Pagkatapos nun ay inalok nito si Francois na doon na magpalipas ng gabi. Ngunit tumanggi ang guro dahil estudyante niya ito kaya hinalikan na lamang ito ni Mathilde bago siya umalis. Pagka-uwi naman ng bahay ay nakatanggap si Francois ng voicemail mula sa kanyang asawa na hindi ito makakauwi dahil nasa hotel ito at gumagawa ng kanyang article. Sa sumunod na araw ay late na namang pumasok si Mathilde, ngunit pinayagan siya ni Francois na manatili sa kanyang klase. Humanga si Francois sa talino ni Mathilde na ibinahagi nito sa kanyang mga kaklase kaya pinalakpakan siya ng mga ito. Matapos ng klase ay nag-meeting ang mga guro kung paaalisin na si Mathilde sa kanilang paaralan dahil sa mababang grado nito. Dahil sa awa, ay nais nitong tulungan ni Francois na maglaan ng oras upang turuan pa ito. Ngunit ayon sa dalagita ay nais niyang doon siya i-tutor ng kanyang guro sa kanyang apartment at nangakong gagawin nito ang lahat kapalit ng pagtulong nito sa kanya. Kahit na problemado, si Mathilde ay may katalinuhan. Kalaunan sa staff meeting, nagpasya ang counselor na bigyan pa ng isang pagkakataon ng dalagita na mapabuti pa ang kanyang pag-aaral. Ngunit ang ibang mga guro ay hindi sumang-ayon sa bagay na iyon. At sa huli, ay nagpasya sila na kailangang tumaas sa mga grado nito. At kung hindi, ay tuluyan na itong mapapaalis sa kanilang paaralan. Tinungo ni Francois ang apartment ng dalagita upang ipaalam ang kanilang mga pinag-usapan, ngunit nakita niya ang isang binatilyo na sumulpot doon na may dalang note. Nagsuspecha si Francois at nagtanong kung ano ang kanilang itinatago, ngunit umiwas si Mathilde na sagutin kaya galit na umalis na lamang ang matandang guro.
Pag-uwi ng kanyang bahay ay napag-alaman ni Francois na in demand ang kanyang ginawang libro. Ayon naman sa kanyang asawang si Catherine, ay maaari nilang ipagbili ang mga kopya noon nang biglang may tumawag sa kanilang telepono. Ang tawag ay nagmula kay Matilda na nag-good night at nagsabing I love you sa kanyang guro. Hindi naman makasagot si Francois sa sinabi ng dalagita. Nagtanong ang asawa nito tungkol sa kanyang trabaho at ipinaalam naman ni Francois na may tinuturuan siyang isang problemadong estudyante na malapit nang mapaalis sa paaralan. Sinigurado nito sa kanyang asawa na mapanatag ito dahil hindi niya gusto ang isang kabataang babae at siya lamang ang mahal nito. Ngunit sa isip ni Francois ay lihim na itong nahuhulog kay Matilda. Ilang araw ang lumipas, nag-aalala na si Francois sa hindi pagpasok ni Matilda sa kanyang klase, kaya pinuntahan niya ito sa kanyang apartment, ngunit nakakandado iyon. Naghintay siya sa labas at nakita niya ang ilang mga kabataan na lumabas sa apartment ni Matilda. Naghinala siya na may kakaiba sa loob, kaya pumasok siya at nakita niya ang mga bote ng alak na nakakalat. Nagalit si Francois sa dalagita dahil hindi man lamang nito pinahalagahan ang kanyang pag-aalala. Sinubukan siyang pakalmahin ni Matilda sa pamamagitan ng mga yakap at halik hanggang sa nauwi sila sa mahabang oras ng pagtatali. Matapos noon ay ginugol nila ang kanilang oras ng magkasama. Sa kanilang tahanan, magdamag na naghintay si Catherine sa kanyang asawa at naghinala na ito na may relasyon si Francois at ang estudyanteng nabanggit nito sa kanya. Nakatanggap ito ng unanimous letter na nagpaparatang sa guro. Itinanggi ni Francois ang mga paratang at nangatwiran na ang note ay prank lamang mula sa isa niyang mag-aaral para sa Easter. Dumating ang araw ng Easter at tumaas sa mga grado ni Matilda kaya hindi na ito mapapatalsik sa kanilang paaralan. Inanyayahan ni Matilda si Francois sa kanyang apartment upang magdiwang. Nagsimula na silang gumawa ng kababalaghan nang may biglang tumawag sa dalagita na ipinapaalam na ang kanyang ina ay sumubok muling magpatiwakal sa Paris. Inalok ni Francois si Matilda na samahan siya nito patungong Paris, ngunit tumanggi ang dalagita at nais niyang samahan siya ng kanyang kuya sa halik. Gayunpaman ay nawalan ng kontak si Matilda sa kanyang nahiwalay na kapatid. Ipinagtapat din niya kay Francois na nagtrabaho siya bilang isang pokpok at nalulong sa droga nang unang maaresto ang kanyang kapatid dahil sa ipinagbabawal na gamot. Tiniyak ni Matilda na matino na siya ngayon at nagtiwala sa kanya upang ibahagi ang kanyang nakaraang buhay. Ngunit may pagdududa pa din kay Francois dahil naisip niyang ang mga adik ay kadalasan nagsisinungaling na nagbago na. Sa kanilang tahanan, napansin ni Catherine na hindi pinapansin ni Francois ang palagiang mga tawag sa telepono na pinaghihinalaan niya na mula sa isang estudyante. Kinompronta niya ang kanyang asawa, ngunit hindi pinansin ni Francois ang pagsiselos nito, kaya binato ni Catherine ang salamin dahil sa galit hanggang sa mabasag ito. Tinanggal pa ng ginang ang nakasaksak na wire ng telepono at pansamantalang umalis upang huminahon. Namiss ng husto ni Francois si Matilda habang wala ang dalagita. Nag-usap sila na maikli tungkol sa ina nito at sa bagong pagpapahalaga nito sa buhay. Sa sumunod na araw nang makabalik na si Matilda, ay ginulat nito ang kanyang guro sa pagsasabing hiwalayan na lamang nito ang kanyang asawang si Catherine at magsama na sila ng tuluyan. Kahit gustuhin man ni Francois ay tumanggi ito sa alok ng dalagita sa dahilang napakalayo ng agwat ng kanilang edad. Kahit pa nagpumilit si Matilda at nagmungkahi na palabasing anak siya nito, buo pa din ang loob ni Francois dahil kailangan nilang mamuhay ng normal. Natagpuan ni Catherine ang kanyang asawa na malungkot at nag-iisa. Nang mahimasmasan ay inamin ni Francois sa kabiyak na nais ni Matilda na hiwalayan na siya nito. Tinanong ng ginang ang asawa kung tumanggi ba ito para sa kanya,
o dahil lamang sa pagiging masyadong bata ni Matilda. Ngunit nakatingin lamang si Francois sa kawalan. Pagbalik sa pagtuturo, nagagalit ang guro sa hindi pagpansin sa kanya ng dalagitang estudyante at sa pagkakaroon nito ng bagong boyfriend. Sa kabila ng pag-iwas ni Francois matapos ng klase, ay sinusubukan pa din ni Matilda na papagselosin siya. Sinampal ng guro ang dalagita sa pakikipaglandian nito sa kanyang boyfriend. Nang gabing iyon, ay nakatanggap ng tawag si Catherine mula sa estudyante ni Francois na binabalaan silang i-disconnecta nila ang kanilang telepono. Mahal ni Francois si Matilda, ngunit ayaw nitong masaktan ang kanyang asawa. Sa gitna ng magulong love triangle, ay kinailangan na magpasya ni Francois, kaya sinabi nito sa counselor na paalisin na lamang si Matilda sa kanilang paaralan. Tumawag si Catherine na galit dahil inatake ang kanyang bookstore at muntika na siyang masagasaan. Nagsuspecha si Francois na kagagawan lahat iyon ni Matilda, kaya hinila nito si Matilda at dinala sa isang bakanteng classroom. Lihim na nakikinig ang counselor sa palitan nila ng sagutan. Sinampal ni Francois ang dalagita sa kanyang pisngi at humihingi ng paliwanag sa mga nangyari. Ipinahayag ni Matilda ang kanyang pagmamahal para kay Francois, ngunit sinagot ito ni Francois ng mas malakas na sampal. Gayunpaman, nang niyakap ni Matilda ang kanyang matandang guro ay natunaw ang galit nito at naramdaman ang pagmamahal. Ang kanilang bawal na pagmamahalan ay naganap muli sa likod ng pintuan. Ang marites na counselor ay sinubukang ipreserba ang reputasyon ni Francois, ngunit biglang pumasok ang isang estudyante at nahuli sila sa akto na nagtatali. Mabilis na kumalat ang balita kaya madaming estudyante ang pumasok sa silid upang mamboso. Nakiusyoso na din ang mga ibang guro kaya tinanggal na si Francois sa trabaho at idiniborsyo ng kanyang asawa. Kalaunan ay namatay ang ina ni Matilda at kasabay din iyon ng kanyang pagkawala. Makalipas ang isang taon, sa pagbabalik ni Francois sa kanyang bagong pinagtuturuan, ay napag-alaman niya ang pagkamatay ni Matilda sa kanyang apartment mula sa mga pulis. Matinding pagdadalamhati ang naramdaman ni Francois. Ipinaliwanag ng landlord na 2 buwan nang inuupahan ni Matilda ang apartment at ginugol nito ang kanyang huling araw na nakatanaw lamang sa bintana kung saan nakaharap ito sa bagong silid-aralan na pinagtuturuan ni Francois dahil ayaw nitong guluhin pa ang buhay nito. Natagpuan din ng mga pulis ang libro ni Francois na naglalaman ng kanyang telephone number at paghingi nito ng tawad sa mga naiwang kagamitan ni Matilda. Mas lalo pang lumalim ang sakit sa puso ni Francois nang mabasa ang suicide note ni Matilda sa dingding na tumutukoy sa pangarap ng kanyang ina na samahan siya nito sa karagatan. Ang nagdadalamhating si Francois ay nakatingin sa dagat at pinagnilay-nilayan ang mapaghamong kalikasan ng kanilang pagmamahalan. Kahit na mapanganib, ang kanyang damdamin ay nanatiling hindi magbabago. Ang walang pagimbot na desisyon ni Matilda na mawala sa mundong ibabaw, sa halip na bigyan ng problema ang lalaking kanyang minamahal, ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng karagatan. Marami pong salamat mga kaboso sa walang tigil niyong suporta sa aking channel at samahan niyo akong muli sa mga susunod pang magagandang pelikula na gaya nito. Ito po ang inyong lingkod, England Rose Dayan.